aga na galit dahil alam niyang niloloko lang pala siya ng kanyang kasintahan sa mismong araw ng kasal nila. Habang naglalakad ay may nadaanan din siyang isang kasalan kaya nagpasya siyang pumasok muna at manood. Habang nanood ay hindi niya mapigil ang tumulo ang luha dahil naalala naman niya ang kanilang manlulolokong kasintahan. Sa di pagkakataon ay nagkaproblema sa kasalan na iyon at iniwan din ang lalaki. May iba palang kasintahan ng bride at iniwan ang groom sa kalagitnaan ng kasal. Napatingin naman ang babae sa lalaki at may nadama itong awa kaya naman ay napagpasyahan niyang tulungan ito at yun ay pakasalan ang lalaki para hindi ito mapahiya kalagitnaan ng kanyang kasal. Lalaki, will you marry me? Tanong niya dito na ila naman ang lalaki, kinindatan niya ito sumang-ayon na lang. Nang matapos ang kasalan, kinausap siya ng lalaki at tinanong kung bakit siya tinulungan nito. Sagot naman niya ay naawa lang siya dito kaya nagpa siya ang lalaki na bigyan siya ng pera bilang kabayaran. Ngunit nang lingunin niya ang babae ay umalis na ito. Nakalipas ang ilang buwan nakalimutan na rin ng babae ang nangyari sa kanya at nagtrabaho sa isang kumpanya. Isang araw habang pumipila siya para bumili ng pagkain ay may nakita siyang isang matanda na bumili rin mga pagkain pero wala ito pang bayad kaya naisipan niya na lang siyang magbayad para dito. Pagkatapos ay umalis na siya at bumalik na sa kumpanya, nang di namamalayan ay nahulog pala ang kanyang company ID na dinampot naman ng matanda. Pagdating niya sa kumpanya ay agad siyang pinagalitan ng kanyang manager dahil na late siya. Maya-maya ay dumating ang matanda para iabot ang nahulog niyang ID na lalo pang ikinagalit ng kanyang manager pero hindi niya na lang ito pinansin at kinausap pa rin niya na kinatuwa naman ng matanda. Dahil doon naisipan ng matanda na tulungan siya sa kanyang trabaho para mapadali ito. Nang matapos ay agad niyang pinasa ito sa kanyang manager at nagpa siya umuwi. Nang pauwi sana siya ay nadaanan niya ang kanyang manager at pinuri ito ng kanilang vice president dahil matagumpay niyang natapos ang report. Inireklamo niya ito dahil siya naman ang gumawa ng report na iyon. Nauwi sa pagtatalo ang usapan nila ng kanyang manager nang biglang may dumating at nagsalita na nagpatunay na siya talaga ang gumawa ng report. Na ingunin nila ito ay agad na tumayo ang vice president at sinalubong ito. Ikinagulat naman ng manager at ng babae nang makita ang nakatayo sa kanilang harapan na walang iba kundi ang matanda. Siyang may-ari ng kumpanya, napahiya ang manager sa kanyang ginawa at humingi ito ng tawad at pinagalitan siya ng vice president. Pagkatapos ng nangyari ay lumabas na ng kumpanya ang babae at ang matanda. Habang naglalakad sila ay dumating naman ang sundo ng matanda. Nabigla siya nang makita ang sumando sa matanda na walang iba kundi ang lalaki na aksidenteng pinakasalan niya na hindi inaasahan sa pangalawang pagtatagpo nila may mabuo na kaya pag-ibig sa pagitan nilang dalawa.